naman siguro lahat bakit tayo nandito, no? Yes! Lahat ba member na? Yes! Yes! Pakilala mo na ako, I'm Drew. Hi, So, background ko, waiter bartender before, but now full-time networker na. And syempre, may grupo na rin sa ganito ngayon, no? Sa network marketing. Tapos, ngayon, meron akong good news. Okay lang ba sabihin yung good news? Good news! So, hindi ako trainer. Diba? Okay, papakilala ko yung trainer natin. Napakalupit nito. Grabe, isa siya sa pinakamalaking team dito sa multi-level marketing IM worldwide. Okay? Number 1, top 1 earner. Yes! Grabe, pag top 1 earner, papakinggan nyo? Yes! Ito, good news. Sabihin nyo ulit, good news. Good news! Gusto nyo mag-top 1? Yes! Makinig kayo. Ang maganda ay sulat nyo. Kasi nga, think is better than Eating. tama no? Number 2, siya lang naman yung nakakuha ng Mercedes-Benz in just 2 months. Grabe no? 6 months pa lang yung company natin. Pero meron na siyang, dami na agad nakuha. And then Korea, incentive na rin. Hey, ma'am. Pero hindi siya, mahihayin kasi siya eh. Hindi siya pupunta dito hanggat hindi natin siya pinapalakpakan ng bonggang-bongga. Okay lang ba palakpakan natin siya ng bonggang-bongga? Yes! Wait, huwag ganyan. Meron tayong condition. Okay na. Meron condition tayo. Pag sinabi ko 1 milyon, isang palakpak, isang tadyak, isang hiyaw. Okay lang? Padyak ka lang, padyak. Tama ba yun, bro? Padyak. Kung tadyak, baka tuman 6 harap yun. Nasa harap niya eh. So, practice tayo, okay lang? 1 milyon! Okay, parang popcorn. Wala naman tayo sa silihan. Nandito tayo, manong training, okay? Ulit! Para sa tao to, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon parang pangal! Galing ni Drew, palakpakan naman natin siya. Ayan, nandiyan pa rin naman siya. Ayan, amazing morning! Amazing morning! Pwede pong paki-fill yung mga seats na vacant dito sa front. Okay na po. Sige po, paki-fill po. Pag may nakaupo daw, doon na lang sa likod. Ay, CR. Sige. Kasi kabado ako, pag may dumadating, kinakabahan ako, nalilimutan ko kung nasa ng topic. Tendency, pag may dumating maya pa isa-isa, back to start tayo ng back to start. Hindi, joke lang, pero totoo. Anyway, sino po yung first time ako makita? Taas po kamay. First time. Oh, tas nasa harapan ka pa, kuya. Okay lang. First time din kita nakita eh. Malapakan naman natin yung mga first time mag-kita. So anyway, ipakilala muna ako. My name is Vichy Capili. Ako naman, when I was invited here, fresh grad naman ako. Ang course ko is Fine Arts. May kinalaman ba yung Fine Arts sa ganitong business? Wala. Sobrang wala at all, diba? Kaya lang, nung pag-graduate ko kasi, di ba, ano bang ginagawa pagkatapos graduate? Apply ng? Trabaho. May nagsabi, tambay. Parehas. So, nag-apply ako ng trabaho, yung sweldo, wait na. Ayan. So, yung sweldo, nasa 12,000 pesos per month, 8,000 pesos per month. O, di ba? So, kung kinsenas katapusan pa yan, magkano every kinsenas katapusan, less pa ng tax, sabihin na lang natin kung ito, 3,000 per kinsenas katapusan. May matitira pa sa akin? Wala na. Eh, na-invite ako sa ganitong business. Nakita ko yung mga tao na pinapakilala, kumikita, ganyan din, 12,000, 8,000, pero hindi per month. Per week. Diba? So, kung ikaw papipiliin ka, kitain mo yan per month o per week? Per week. Per week. So, hindi na ako nag-work. So, kung buhay ko, hindi na ako nakaranas na mag-work sa corporate world, ang kinarir ko talaga is multi-level marketing or network marketing. Lahat naman po na nandito, alam naman na ito ay network marketing. Yes or no? Yes! Baka mamaya biglang may mag-walk out, ay grabe, networking pala to, yung dito. Okay, so lahat po alam ha? O, pakisabi po muna sa kanan mo, kinig ka mabuti. Kinig ka mabuti. O, tapos po, pakisabi sa kabila mo sa kaliwa, huwag ka masasaktan ha.
ikaw yon, yung tinapik mo kanina yon. Okay po? Baka may magalit sa akin, grabe to, nakaka-personal na tong speaker na to. Kundi lang to, babae na talaga. Baka mamaya may gumalit sa akin dito, ha? Wala naman, ha? Basta tatandaan mo lagi yung katabi mo yon, okay? Anyway po, yan yung nangyari sa akin. So, nangyari, hindi na ako nagtrabaho, dire-diretso na network marketing na. Tapos tama yung sinabi ni Upline Drew kanina. In a matter of 2 months, nagkaroon po ako ng Mercedes-Benz. In a matter of, pakisabi po, 6 months. 6 months. Diba? Ang sarap pagka sinabi natin yung first million ko po sa I Am Worldwide. Tapos ang Korea ko, na-hit ko po twice. Diba? Ang sarap. Diba? Tapos hopefully po, ma-hit ko na rin po yung Just For You ko na una na platinum this coming week. Diba? So, ano pong point? Pare-pares po tayo nagsisimula, pero pakisabi nga, napakaganda. Na ano? Yung company, kayo naman, di ba? Pinapa-loosen up ko lang kayo kasi naantay ko yung mga nagsiya bago ako mag-start. Di ba? Nakapila pa rin sila. Anyway, so ito, yung isi-share ko sa inyo, actually, favorite ko tong training. Ito yung una kong inaral na training nung nagsa-start ako. Tsaka ito yung training na talagang pagka na-master mo, kahit anong mangyari sa'yo, talaga magiging successful ka. Gusto mo ba nung ganong klaseng training? Yes! Ito yun. Ito yung sikreto ng lahat ng mga trainings. Grabe, no? Very simple lang. Okay? Sino ba dito yung mga medyo matagal na dito sa ganitong business? Meron? Si Drew lang yung honest. Okay, ang ganito po. Yung ganitong, yung ituturo ko po sa inyo, basic lang siya. Malamang iba sa inyo ginagawa na yung ganitong klaseng, yung kung ano ituturo ko. Pero, ang kulang is hindi kasi na master. Pakisabi nga, master. Master. Yun yung kailangan kasi natin gawin. Hindi pwede na marunong ka lang. Kailangan ma-master mo kasi. Kailangan maging, kumbaga, excellent ka dun sa ginagawa natin. Bakit? For example, sa field ng basketball, sino yung mga nagiging successful? Yung mga minsan ginagawa yung pagbabasketball o yung mga nag-full-time sa pagbabasketball? Full-time. Sino yung mas naging successful? Yung full-time lang na bangko o yung full-time na naglalaro? Full-time na naglalaro. Exactly, di ba? So, itong business natin, ganun din. Kailangan ma-master mo din siya. Okay lang, para po doon sa mga nagtatrabaho, okay lang kung nag-start ka as part-time, walang problema doon. Okay lang yon. Okay? Baka kasi mamaya yung iba, ay naku, magre-resign ako bukas, hindi pala pwede pag-ano, huwag po muna. Okay lang yan kung nag-start ka pa lang. Okay? So, itong topic natin, You to Dreams, bago to may mga papakita muna ako sa inyo na recap, ano bang nangyari sa I Am Worldwide this week. Ayan! So, grabe no, yung mga first time po umattend ng training, pasensya na po kayo sa I Am Worldwide, talaga pong bundle-bundle ang mga cash dito, no? So, yan po ay worth of 1.7 million na pay-ins. Imagine, di ba? 1.7 million. Pwede na, one day? Yes. Pwede na, di ba? Ngayon, maganda dyan kasi, ano to sa Team MVP. Ngayon may sumagot. Sumagot yung kabila, O, ito yung sinagot ng kabila, 1.5 million pesos. Bakit yung pinapakita? Palakpakan nyo naman. Bakit nyo yung pinapakita? Ano pong point? Ibig sabihin, hindi imposible na magkaroon ng ganyang karaming pay-ins. Kaya namin ito pinapakita para ma-visualize mo, possible pala yung ganyan. Okay? And ito yung unang-una, palakpakan naman natin, nandito ba siya? Baka wala siya dito. So, sobrang sipag. Si Miss Ben Harriet. Si Ben Harriet po ay kasali sa YEP. Ibig sabihin, youth po siya. 24 years old and below yung age niya. Pero ang checking niya po, this coming Friday, magkano po? 103,000 lang naman. O, kung nakaya ng bata, ay grabe naman, kaya natin. Tama mali? Oo naman, parang iba yung conviction, parang tama. Nahiya na no? O, ito naman,
Ito si Applied Princess Patsy naman, former nurse naman siya. So kumita din siya, 33,000 naman in 1 week. Pwede na? Yes. Oo naman, di ba? 1 week yan eh. Normally yan 33,000 sa labas. Kailan mo ikitain yan? 1 month. 1 month. Pag ako, nag-work ako 2 months ko yan actually. Di ba? 2 months ko yan yung malinis na 33,000, di ba? So sa kanya, 1 week lang. O ito naman yung bago nating team, di ba? Sila, yung Eagles Alliance, Sarazon Family, o sila din, bundles din ang pay-ins nila. Diba? So, ibig sabihin, kahit bago pa lang sila eh, kahit bago, ang pay-ins, hindi imposible na dire-diretso. Basta may tamang sipag lang. Okay? Ayan. Ito po naman ako, yung income ko nung nagsa-start ako. These were my checks noong October. Okay, so nag-start ako sa, kita ba, 18,000, after 7 days, 17,000, after 7 days, 21, after 7 days, 30,000. Ang total ko is 89,000 in 1 month. O tanong po, 89,000 1 month, pwede na? Yes. Yung mga bandang nasa likod, hindi na babaliw eh. Liit, 89,000 1 month. Diba, huwag ka mag-alala mamaya, tataas yan. Dahil ano po point? Imagine, pakisabi nga pioneering. Pioneering. Nasa pioneering stage tayo. Pero, yan po, yung income ko nung first month dito sa IAM Worldwide. Okay? Tapos nagtuloy-tuloy na, yan, nung nagpa-encash ako, ayaw niya daw kasi kasama. So, tinakpan ko siya ng bilog. So, yun na, dire-diretso, nagpa-encash na ako. Last month na income ko po ito, pakibasa. 15,748. After 1 week, 48,033. after 1 week ulit, 64,593. after 1 week, 58,303. total of 224,757. pwede na po. So ito po, ito yung kinita ko naman because of IAM Worldwide in 1 month. Ano pong buwan ngayon? March. Diba? So ngayong March, ito naman siya. Last week ko, hindi ko pa rin napapahincash, 61,000. This coming Friday, magkano po? 153. 92,000. So a total of, 153,000. in a day po, magkano? 11,000. Naalala niyo yung nakasulat dito kanina? Yes. Kung ako mag-work, magkano sweldo ko, taasan ko na. 15,000, 1 month. Malaking difference po ba? Yes. Napakalaking difference. That's the reason why hindi na talaga ako nag-work. Talagang kinarir ko po ang multi-level marketing business. Lalo na ang IAM Worldwide. Kasi napakalabo. Okay? Napakalabo po. Nakitain ko yung ganyan sa labas. Tama mali? Tama. Sobrang imposible. Diba? Siguro pwede ko yung kitain mga after 40 years ng buhay ko. Tapos ako yung pinakamagaling. Tapos ako rin yung pinakasipsip doon sa boss. Tama mali. Diba? So yan po yung opportunity na nabigay sa akin because of this business. O, sabi nga, good news. Good news. Ang good news, kasali ka po kung saan ako kasali. Yes. Okay? Yung produkto ko po, produkto mo rin. Yung opisina ko po, opisina mo rin. Tama mali? Yung trainings po na na-attendan ko, trainings din po na ina-attendan ninyo. So wala po tayong difference. Ibig sabihin, possible ba 2 months, 3 months from now, ganito na rin kinikita mo? Yes or no? Yes. Yes. Dapat ang conviction, yes. Diba? So the question is, paano nga ba ginagawa talaga? Paano naging ganyan? Ano nangyari? Diba? Kasi ang sipag ko naman eh, bakit ganun? Yung mga iba sa inyo, ba't ganun araw-araw may talk naman ako, pero ba't hindi ako kumikita ng ganyang kalaki? Ano ba yung totoong ginagawa? Okay, so yun yung training natin ngayon. Ay, ito pa pala, ano ba ito? Okay, yun yung dati, nagpa-encash pa. Ito yung ano natin, ano ba yung goal natin? Bakit ba tayo nag-join sa multi-level marketing? Honestly, para maabot yung pangarap, di ba? Isa ba sa pangarap natin yung makapag-provide sa family natin? Yes. O, sabihin natin, mga house and lot, sama na natin yung rest house. Pwede na? Yes. Yes. Diba? Pero tanong again, paano? Okay? So, yun yung mga bagay na minsan nagsistay na lang siya as dreams na lang.
Okay? Sa iba, pangarap na lang siya. Ngayon, pagka ikaw nasa I Am Worldwide, tandaan po ninyo, dapat hindi po yan pangarap lang. Kailangan po yan ay goal. It's a dream with a deadline. Hindi pwede na, pangarap ko ganito, gusto ko makuha ganito. Pag tinanong ka, kailan mo gusto makuha? Eh, basta, workout ko. Hindi pwede ganun. Kailangan it's a dream with a deadline. Bakit? Ba't kailangan ng deadline? Tayo ba tumatanda? Yes or no? Yes! Yung parents mo, tumatanda, yes or no? Yes! Kung may mga anak ka, yung mga anak mo, dumadami yung mga pangangailangan. Tama mali? Yes! So, ibig sabihin, hindi pwede na wala kang deadline. Kasi yung araw, yung panahon, lumilipas. Hindi pwede, magugulat ka na lang, 1 year from now, 2 years from now, yung pa rin yung pangarap mo. Bakit? Pinangarap mo lang eh. Hindi mo ginoal. There's a difference between a goal and a dream. Okay, so dapat clear sa atin, bago natin ito i-start, klaro sa'yo, ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung goal mo? And klaro sa'yo na kukunin mo. Okay? So ngayon, ano nga ba yung kailangan ko talagang gawin? Magdodrawing ako dito, ha? Ayan. So, umpisahan natin sa'yo. Bakit sa'yo? Tignan natin kung gagana yung PowerPoint. O, diba? Hindi siya gumana. Okay. So, start natin. Bakit sa'yo? Sino po ang nag-member? Sino nag-member? O, ikaw. So, ibig sabihin, sino po ang gagawa ng business? Ako! Si Upline. Si Upline mag-talk eh. Sino gagawa ng business? Ikaw! Diba? So, pag ginawa mo tong business na to, kailangan po una ng requirement. Sino bang nakapanood na ng video ko nito sa YouTube? Meron na? Meron na. O, favorite ko to eh. Ano yung una ng requirement? Kailangan ikaw... Okay. Kailangan ikaw mabait. Parang kakaiba tong training na to. Kailangan mabait ako. Alam mo, mabait ka. Tingnan mo, isipin mo mabuti. Tingnan mo yung katabi mo. What if hindi mabait yan? Gusto mo bang maging katabi yan? Yes. Kung alam mo hindi mabait yan. Ano pong point? Yung negosyo kasi natin, it's a relationship business. Teamwork. Okay? So, hindi pwede na hindi ka mabait. Kailangan mabait ka. Sa tingin mo, kapag kayong kasama mo, hindi mabait, sasamahan mo, iwan mo. Sabi mo yan, ha? So, ibig sabihin, kailangan mabait ka. Okay lang, huwag mo nang i-back mo na lang. Ayan. So, kailangan, ikaw mismo, alam mo yung, kumbaga, ito yung unang-una namin sinasabi dito, kailangan meron kang GLLA. Ano yung GLLA? Good Learning and Listening Attitude. Ngayon, pagkapasok mo sa I Am Worldwide, pwedeng ang background mo, negosyante ka, pwedeng ang background mo, professor ka, pwedeng manager ka, or ordinary na employee ka, or student ka. Ngayon, kahit ano yung background mo, okay lang yan. Okay? Pero, pagpasok mo dito, kailangan mag-start ka na meron kang empty cup. Ano ba yung empty cup? O, visualize natin. Walang laman. Bakit kailangan na empty cup? Halimbawa ito, may laman na. Ngayon, bubuhusan ko ulit. Ano mangyayari? Natapon na yan. Diba? So, parang ganun yung mind natin. Yung mind natin, pag punong-puno na, tapos halimbawa may ituturo sa'yo, pero punong-puno na, hindi mo na ma-absorb. Parang sponge. Familiar sa sponge? Yes. O, ang sponge, kapag nilagay mo sa gripo, mapupuno ng tubig. Pero hindi niya kayang higupin yung iba mo pang ilalagay na tubig. Kailangan mo muna pigain. Tanggalin mo muna yung water. Same thing sa atin. Pagka ikaw, start mo tong business na to, start with an empty cup. It doesn't matter kung halimbawa may background ka na sa multi-level marketing. It doesn't matter kung nakakapagpa-pay-in ka na before, tas ngayon nag-join ka ulit sa networking. It doesn't matter. Sabi ng upline ko noon, okay, sabi ng upline ko noon, hanggat hindi ka daw kumikita ng 1 million per week, hindi mo pa daw alam yung business. Ibig sabihin, hindi ka pa daw pwedeng maging... Ano yan? O wala, meron ba ako ngayon yan? Wala. Hindi nyo makikita. Parang namatay aircon, ano? O, ano yung acne? Meron ba dito? Actually ako,
before, nung nag-start ako sa ganitong business, medyo ano kasi ako, ma-pride ako. Medyo ma-pride ako. Bakit? Kasi UST grad ako eh. Tapos nakita ko pagdating dito, yung mga nagtuturo, yung iba mas bata, yung iba undergrad, pero malaking kinikita nila. Pero hindi ko, parang sabi ko, ba't ako makikinig dyan? Diba? So meron akong pride. Acne ako nung umpisa. Kaya lang kaka-attend ng training na open yung mind ko. Dapat pala kung gusto mong matutunan gawin yung business, hindi mo pwedeng sabihin yung alam ko na. Yan. Hanggang hindi daw tayo kumikita nito, hindi pa daw natin alam. Kailangan tanggalin ang pride. Bakit? Alam niyo po, yung pride, mahirap kasi yung pride. Before, merong mga downlines tayo, mga negosyante, nakakatuwa. Mga negosyante na sila, nakikinig pa rin sila sa mga uplines nila. Parang ganito. Familiar kayo kay Robert Kiyosaki? Yes. Robert Kiyosaki. Si Robert Kiyosaki before, negative sa network marketing. Alam niyo ba yun? Oh, before, negative siya. Kaya lang, there's this one time na merong nag-invite sa kanya, billionaire. In-invite siya. Ngayon, yung billionaire na yun, nagulat siya, pagkamit nila, pinapasali siya sa networking. Sabi niya ganun, oh, sir, sumali ka dyan. Gulat na gulat siya, billionaire yun eh. Sabi ganun ng billionaire, oo. Kasi alam mo, sabi ko sa kanya, nung naintindihan ko yung sistema ng network marketing, naintindihan ko na if you want to help a lot of people achieve their success and their goal, this is the best way to do that. Kasi halimbawa, magne-negosyo sila, tuturuan mo magnegosyo. Yung billionaire na to nasa real estate siya eh. So sabi niya, kung tuturuan ko sila magnegosyo, wala naman silang kapital. Paano nila gagawin yung negosyo na ginagawa ko? Paano ko sila matutulungan? Kakainin sila ng mga big fish. Eh whereas, sa network marketing, maliit lang yung kailangan nilang puhunan, gagawin lang nila yung sistema, aaralin lang nila yung sistema, kikita sila. So, it takes a billionaire para maging open-minded si Robert Kiyosaki. Oh, ngayon ito yung maganda dyan. Dahil doon, nagsulat na siya ng books na pro-network marketing na. Yung pride niya lahat nawala. Bakit? Billionaire na yung nagsabi sa kanya. Diba? So, kailangan tayo, hindi pa naman tayo billionaire na ba dito? Wala pa, kahit ako hindi pa ako billionaire, pero darating tayo dyan, di ba? Yes. So may road to billions tayo, di ba? Yes. Alam niyo yung marketing plan naman natin, di ba? Road to billions. Yes. So, imagine, kailangan lang, tanggalin lang natin to. Okay? Okay ba yun? Yes. Yes. So ito yung simula. Kailangan, start ka from scratch. Kasi pag di ka nag-start from scratch, mahihirapan ka. Okay? Kailangan marunong ka makinig. Alam mo, there's a reason why si God ang binigay sa atin 2 ears and 1 mouth. Bakit? You have to listen first before you speak. Yung iba before you complain eh. No? Complain agad. So, kailangan matuto ka muna makinig. Pakinggan mo muna. Pag marunong ka makinig, that's the time na matututo ka. Okay? Kasi kahit anong ituro sa'yo, pag hindi ka marunong makinig, kahit anong attend mo, pero hindi ka marunong makinig, hindi ka matututo. Tama, mali? Yes. Diba? So, kailangan marunong ka muna makinig. Kailangan pakinggan mo yung sasabihin sa'yo ng upline mo. It doesn't matter kung bata yan, kung ikaw business owner, tapos siya naman employee. Sa network marketing, pag siya ang nauna, siya yung mas nakaka-alam. And take note of this. Kailangan po ikaw ay... Yes. Ano yan? Yes. Okay, sabi nga po? Yes. Yung medyo malakas. Yes. Pero hindi galit. Diba, nasimangot na eh, no? Kailangan yes, upline ka. Bakit? Kasi walang ituturo yung upline mo na ikasasama mo. Kasi pag may tinuro yan ikakasama mo, magre-reflect, bounce back yan agad sa'yo. Example, sabi, EJ, mag-to ka na. Anong sagot? Yes, upline. Yes, upline. Hindi pwede yung up, next time up. No upline. No. Up, may schedule ako. Hindi kayo pupush yan kung alam niya, hindi mo kaya. Diba? Eh tayo, most of the time, doon tayo natatakot yung mga biglaan na ganun.
Di ba? So, magsa-start ka lang na ma-develop yung personality mo pagka ikaw marunong ka mag-yes upline. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kasi as much as possible, pagka ikaw lang, walang upline na magpupush sa'yo, magsistay ka lang sa... Tama mali? Diba? Bakit? Kasi wala naman nagsasabi sa'yo eh. Pwede mong sabihin, ay, bawa, sabi sa inyo upline, oh, itok mo na yan, ikaw na bahala mag-Skype dyan. Ay, Skype, huwag na, i-video ko na lang. Send na lang ako video, huwag na Skype. Natuto ka? Hindi. Diba? O sabi sa inyo upline, oh, itok mo na. Huwag mo na patok kay upline, ganito mo, ikaw na magtok para ma-practice ka. Ang ginawa mo, pinatok mo pa din. Ay, doon na lang sa IBP. Ano nangyari? Wala pa rin, wala kang growth. Kasi gusto mo na sa comfort zone. So, kailangan, yes, apply. So, pag sinabi niya apply, training, anong sagot? Yes, apply. Kailangan. Hindi pwedeng, busy ako sa work. Mag-aalaga ako ng anak. Mag-aalaga ako ng bata. Yung bahay namin, babantayan ko pa. May date ako. Lahat na, may date yung yaya ko. Lahat na ng excuse, sinabi mo na. Hindi pwedeng gano'n. Pagka sinabi sa inyo apply, ang sagot, ano ulit? Yes! Yes, apply. Okay? Para mag-start tayo na matuto. Ngayon, ano ba yung mga kailangan mong matutunan pagka ginawa mo itong business na to? Okay? First thing that you have to learn is how to obey. Pakisabi nga, obey. Obey. Obey muna. Obey muna bago ikaw complain. Okay? Bakit kailangan na obey muna bago complain? Most of the time kasi tayo, bago tayo sumunod, ano muna na una? Kasi dapat ata ganito dahil ganito ganyan. Hindi ganon. Pag may sinabi, ito ang sistema, obey muna. Okay? So, parte po yan ng pagiging mabait. O, isipin mo mabuti. Halimbawa, sino yung may mga downline na? Taas kamay. Meron na. Halimbawa, meron kang downline. Sabi mo doon sa downline mo, bawa, si EJ ulit, may downline. Bro, attend ka training ha. Ngayon nasabi sa kanya ng downline niya, bro, next time na lang, kasi hindi ako ano. Anong na-feel mo as upline? Malungkot. Imo. Pero honestly, ang na-feel mo, parang sayang. Sana naka-attend siya. Bakit? Kasi gusto mo, matuto siya. Tama mali? Same thing with your upline. Yung upline mo, pag may pinagawa sa'yo, ganun din yun. It's for your benefit na gusto niya matutunan mo sana. Okay? So pag halimbawa sinabi ni upline, dala ka ng 10 tao sa grand launch, anong sagot? Yes, apply. Hindi na nakasagot yung iba. I'm thinking upline. Ano ulit? Sabi ni upline, sabi ni upline May. EJ, dala ka 20 na tao sa grand launch. EJ, anong sagot? Yes, apply. May, apply May ha. Narinig niya ha. 20. Pero honestly, pag nakapagdala si EJ ng 20 na tao, lahat kaya yung 20 na yun, sabihin na natin, 10 mag-join. Sabog siya? Yes. Yes, di ba? So sometimes there's challenge. You have to leave your comfort zone when you want to follow the yes apply rule. However, yun yung magpapa-grow sa'yo. Okay? And that's the time then na you will be able to learn things na before hindi mo kayang gawin. Such as yung mga ABC rule, yung mga T-up, yung mga pagtutok. Basic lang naman muna yung kailangan mong maintindihan or matutunan sa simula. Basic yung kailangan mong makuha. Para itong training natin, pakisabi nga, basic. Basic. Basic muna. Hindi pwede na advance agad yung basic hindi mo pa master. Sino dito yung marunong na mag-T-up? Taas kamay. Naiyak? T-up, di ba? Sino na marunong mag-talk? According kay Press AM, sabi niya ganon, kailangan daw 2 weeks time lang ng pagka-join mo after marunong ka na mag-talk. Nung nagsa-start ako, day 1 ko pa lang, nagtotok na ako. Alam niyo kung ano nangyari doon sa mga tinoko? Hindi nag-join. Kasi wala naman nagme-mentor sa akin. Ang ginawa ko lang, bumili ako ng clear book, tapos diniscuss ako ESBI. Eto ka, nandito ka ngayon sa employment. Wala, hindi ka yayaman dyan. Hindi ka nag-join.
So, kailangan hindi rin puro aksyon. Matuto ka munang makinig. Ibig sabihin dun sa 2 weeks time na yan, kailangan nakapakinig ka ng ilang beses na nagtotok. Halimbawa, dun sa 2 weeks na yan, naka 10 times ka na shadow. Familiar kayo sa shadow? Sa networking term, para doon sa mga bago, ibig sabihin, pag wala kang talk, may upline ka, may talk siya, shadow ka muna, ibig sabihin, kinig ka. Okay? Para doon sa mga bago. So, at least napakinig ka ng 10. O after yung 10, uwi ka sa bahay, practicein mo. Kung may clear book ka, may iPad ka, it's up to you, or ballpen, or papel lang, practicein mo. Imaginein mo, meron kang dinidiscusan. Basta siguro di mo nakalak yung kwarto. Kasi baka may magbibigyan pumasok. Ang maingay, sinong kasama nito? Yung pala, ikaw lang. Pagtawanan ka lalo dun sa bahay niyo, di ba? Sabi mo, ano na to? Pinapa-join hangin. Di ba? So, ito yung kailangan. Learn mo na ma-master. Yung kung paano yung pag-totok. And meron naman tayong trainings dun sa kung ano yung proper way, yung intro, di ba? Yung body niya, tas yung closing. Ako, ang tip ko sa inyo, ang kailangan yung masterin muna, pagka ikaw bagong-bago, yung first part, tee up. Para pag bago pa lang i-present, i-apply yung business, luto na. Tapos na agad sa mind niya. Yung excited na siya. Yung tipong, hindi pa pinapresent, parang pay-in na siya. Pagka yun ang na-master mo, kahit ano na yung sabihin mo sa talk, pay-in na yan. Kasi simula pa lang eh. And yung tee-up na yan, makukuha mo lahat ng mga messages or factors dyan pagka ikaw active. Paano active? Pag sinabing active, hindi naman dahil lang may talk. Pag sinabing active, yung kahit sa Facebook, browse ka ng newsfeed mo, may kita mo yung mga updates. Halimbawa, dun sa update, nakalagay doon, uy, meron ng team sa Kuwait, may team na sa Brunei, may team na sa Davao. Updated ka dun. Ngayon, pag kinausap, may invite mo, chill lang. Sabi mo, alam mo bro, ibang klase ibang kumpanya na papakita ko sa'yo. Kasi few months pa lang, 6 months pa lang, ang bilis mag-expand. Meron na tayo agad, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos kaka-open lang ng Kuwait. O ano sabi niya, talaga? Oo bro, tapos alam mo ba, first 2 weeks, 10 million sales agad ang nangyari dito sa kumpanya na to. Talaga bro? Oo. O basta mamaya pakinggan mo. Tingin mo, may kinig-hindi? May kinig. Ay, sample ng tee-up. Yung tee-up, hindi lang siya kay upline. Yung tee-up, pati sa company. Yung tee-up, pati sa produkto. Okay? Are you learning? Yes. Ngayon, pag natuto ka na ng mga kailangan mong matutunan na basic, ano na yung mangyayari? Next mong kailangan gawin is pakibasa? Teach. Teach. Yan yung minsan na nilalagay sa Starbucks eh. Pag tinatanong, anong name mo? Teach. Teach. Ang labo. So, ayan. So, ngayon, yan naman, teach. Ganito po yan. Yung ituturo mo sa downline mo, magdedepende kanino? Magdedepende pa rin? Sa'yo. Kung ano yung natutunan mo. Kaya very important na meron kang matutunan. Kaya very important na pagka ikaw bago, tadtarin mo yung sarili mo ng trainings. Okay? Kailangan po bigyan natin ng time. Okay? Medyo sa stress out ko pa ng konti sa learn. Okay? Sometimes kasi tayo, yung pag inaaral natin ng network marketing, yung iba, na nawawala ng patience. Naka-experience na ba kayo nung may nag-join sa inyo after 2 months hindi kumita, nag-quit na? Yes. Marami? Marami nakaka-relate, no? Ba't gano'n? Ngumiti kayo kahit negative yun, ano? So maraming gano'n. Ano yung reason? Kasi hindi sila nagbibigay ng time. Ngayon, stress out ko lang, kailangan pong maintindihan mo na kailangan mong magbigay ng oras para aralin itong buong network marketing. Bakit? Bigay ako ng example. Pagka ikaw nag-college, let's say gusto mo maging chef muna. Mag-aaral ka elementary ilang years? 6. Yung nabutan ko na lang ha, kasi ngayon iba na eh. So 6 years elementary, high school, 4 years college, 4 years. Ilang years po yan? 14 years. Let's say gusto kong mag-law. Ilang years ulit? 6. Yun totoo. Mag-law school. Gano'ng katagal law school? Lagay ko 10
10 years ha. Alam niyo kung bakit? Plus experience. Kasi pagka-graduate niya, hindi naman right away lawyer siya. Hindi naman pagka-graduate niya, right away, alam niya agad kung paano. Okay? So kapag ka mag-lawyer ka, ilang years kailangan? Mga 24 years. Halimbawa gusto mo mag-doktor. Pre-med, ilang years? 10. Plus experience kasi yung residency, mga ganun pa. Lagay mo na lang din sa 10 years of experience and all pagka-doktor. Ilang years ulit? 24 years. Ngayon, pag ito sinap up mo, hindi ka naman 1 year old, yan na yung inaaral mo di ba? So, mga ilang taong ka na yan by that time? More or less nasa? 35 years old. Imagine, 35 years old, diyan pa lang ikaw magsa-start kikita. Sila ba, nagreklamo ba sila habang nag-aaral sila, bakit wala po kaming income? Nagreklamo ba sila? Hindi. Hindi. Ikaw, nung nag-high school ka, nagreklamo ka ba bakit hindi po ako kumikita? Hindi. Bakit? Kasi alam mo, naka-mindset ka na kailangan mo matuto bago ka kumita. Same thing with network marketing. Kailangan mo munang matuto bago ka kumita. Walang pinagkaiba. Bakit? Kasi again, iba-iba yung backgrounds natin. Iba-iba yung inaral natin. So, ibig sabihin, hindi ka pa familiar dito. So, don't expect na pagkasaling mo, milyonaryo ka. Tama mali? So, kailangan ikaw maintindihan mo that you have to give time in order for you to learn these things. And it doesn't take 1 year, 2 years of your time lang. Kung gusto mo maging successful sa ganitong negosyo, minimum 5 years. Pero sasabihin ko sa'yo, pag dinire-direction mo to ng 5 years, ang 1 million sa'yo, napaka-base lang. Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo, mag-spend ka dito 5 years, pero after nun, ang kinikita mo, mga 5 million per month? Yes! Kailangan makita mo yun. Hindi yung nahirapan lang ng konti, medyo hindi lang kumikita weekly, right away, quit agad. Hindi pa nga marunong mag-talk, quit agad. Ay, hindi kasi nag-join yung mga invite ko. Ay, na-Indian kasi ako. Ang dami ko nang in-invite. Pero wala, hindi talaga para sa akin yan. Pag tinanong mo, ilan ba in-invite mo? 2. Di ba? Kamusta naman yung iba? Grabe, ang dami ko na talaga na-invite. Ilan ba in-invite mo? 8. So, ibig sabihin, kailangan kasi sa simula, you have to enhance your skills. You have to enhance your knowledge. Ito, old school na to, baka hindi nyo pa rin alam. Knowledge. You must know in order for you to have an edge. You need to learn for you to earn. Kailangan mo maintindihan na yung learning stage, it depends din sa'yo. Yung 5 years, honestly, sa IM Worldwide, baka hindi 5 years. Yung 5 years sa IM Worldwide, baka 2 years, 3 years lang. Yes. Pero again, depende sa'yo. Okay? Bakit depende sa'yo? Kung halimbawa ikaw, nag-join ka dito, tapos pagkatapos mo mag-join, kinarir mo agad, 100%, tinodo mo, inaral mo lahat ng kailangan mong aralin. Lahat ng experiences na kailangan mo makuha, nagtotoo ka mga 5 minimum per day. Mas mabilis yung growth mo. So pag mas mabilis ang growth mo, mas mabilis ang learnings mo, mas mabilis kang kikita. So depende pa rin sa'yo. Kaya huwag kang magtaka, bakit yung iba ang bilis kumita ng malaki? Baka kasi siya, nagbibigay siya ng time para matutunan kung paano gawin yung business. Okay? Kailangan mo bigyan ng time. Ibigay pa kasi sa example, real estate business. Diba? Halimbawa, ahente ako. Bahay. Pagka-hire sa akin, let's say DMCI, automatic may benta ako? Wala. Parang galit yung pagkawala mo. May hulot? Wala! Bakit kasi makakapapa ako, aaralin ko pa? Same thing ng kahit anong profession. Lahat yan, it takes time for you to learn. And kailangan, pagka ganyan, you have to build your foundation. Ano yan? Hindi yan yung make-up, ha? Foundation, building. Alam nyo ba na pagka nagtatayo ng building, kung gaano kataas, itong building na to, ganon din kalalim yung foundation, ganon siya. Ibig sabihin, sa ganitong
yung business, you have to build your foundation as well. Kasi for example, may nagsabi sa'yo, ay naku, pyramiding yan. Di ba? O, ikaw to, nag-refer ka, dalawa, siya magdalawa din. Siya rin magdalawa. O, pyramiding yan, di ba? Sabi mo yun, hindi ka nakatin na training eh. Oo nga, no, naloko ko na nag-refer sa akin. Sabi, hindi pyramiding. Di ba? Kasi wala kang foundation, wala kang knowledge. Pero again, hindi naman enough na alam mo lang yung company. Pagka sinabi natin knowledge, kasama yung, pakisabi nga? Skills. And ang skills, hindi yan right away. Yung bukas magaling ka agad. Halimbawa ngayon, naghiwa ka. Sino dito yung marunong maghiwa ng carrots? O, yung mga lalaki, marunong? Yes. O, mamaya kayo makaka-relate. Sige, halimbawa naghiwa ka ng carrots. Di ba, uneven yung paghihiwa mo. Tapos ang bagal mo pa. Diba? Pero halimbawa, araw-araw maghiwa ka. Gawin mo, 9 hours, naghihiwa ka lang para ma-perfect mo. After no, para ka ng chef maghiwa ng carrots. Tama mali? Tama. Diba? Ganun lang din yung business. Kailangan kasi, bigyan mo ng time para ma-master mo siya. Parang yung pagtotok. Sa simula, huwag kang mag-expect na pag nagtok ka, paying agad. Pagka nag-paying agad, hindi masaya. Yes. Diba? Pero huwag kang mag-expect na lahat sa simula, pay-in, bakit hindi ka pa magaling eh? Inaaral mo pa lang, nangangapa ka pa lang. So kailangan, you have to give time na mag-practice. Ang maganda doon, kapag nag-practice ka, tapos yung pinag-practicean mo, pay-in. Diba? Yabang mo, may pay-in ako, pinag-practicean ko lang yan. Diba? Kailangan marami kang activities, dire-diretso yung mga talks mo. Kung halimbawa gusto mong maging successful dito, gusto mong matutunan agad-agad lahat, hindi pwede na ang invite mo 1 per day. Honestly speaking, kami na nagsastart kami, ang invite namin, hindi pwedeng 1 per day lang. At least maka-4, maka-5 kami. Kailangan ganun dire-diretso. And ang learning, it requires consistency. Can everybody say consistency? Consistency. Kailangan consistent ka. Hindi pwedeng ngayon, go ka, nagte-training ka, next week wala ka na. Hindi pwedeng buong March, nag-training ka, tapos pagdating ng July, wala ka na. Tapos babalik ka ulit December. Tapos magugulat ka, wala ka ng downline. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, dire-diretso. Same thing, balik ko lang ulit. Same thing sa lahat ng profession. O, di ba pagka sila din nag-aral, dire-diretso rin, tama mali? Tama. Di ba? Nagigets niyo yung point ko? Yes. Kailangan ganun. Kailangan mo bigay ng time and effort. Huwag ka right away give up. Huwag ka mag-quit. O, tingnan mo yung nasa kanan mo. Sabi mo, huwag ka mag-quit, ha? Hindi pwede na nag-down ka lang, automatic, quit ka na. Hindi pwede nagkaroon ka lang ng problem yung downline ko. Sabi niya, may pay-in, wala naman pala. 5 buwan na kami walang pay-in. Try mo mag-invite. Diba? So, kailangan maintindihan mo, I'm just starting to learn. Okay? And when you're starting to learn, it takes time for you to grow. You need to give time and effort. Kung kaya mo dagdagan ng consistency, determination, mas maganda. Yun lang naman pong mga sinasabi kong tips. Eh kung ikaw gusto mo kumita ng milyon-milyon, sayang worldwide. Pero kung di mo gusto, okay lang naman. Wala namang kaso. Kasi hindi pa rin naman namin control. Nasa sayo pa rin naman. Okay? Ngayon, lahat na matututunan mo, yan yung ituturo mo sa leaders mo or sa downline mo. Meron ba kayong kakilala? Sobrang sipag. Grabe, sobrang big sipag. Ang daming pay-ins. Pero pagka siya nagkasakit, wala ng pay-in. May kakilala kayong ganon? O, huwag yun na makitin. Baka magitin nyo pa. Magalit sa atin. Ganito po, ang business natin is hindi... Direct selling. Okay? Hindi tayo direct selling. Ibig sabihin, kapag may napajoin ka, after na may napajoin ka ulit, after na may napajoin ka ulit, tapos walang training, walang teach, hindi siya ganon. Yung business natin, network marketing. Network building. Ang goal mo nung nag-join ka dito is to create a network. Yun ang goal mo. Hindi mo goal na magpa-platinum isa, dalawa, everyday may platinum ka, pero wala kang tinuturuan. Maraming ganyan eh. Yung pumasok sa ganitong business, yung ang gagaling na, kaya lang sayang. Ang gagaling, ang problem acne. Ayaw makinig, porket may
kaya na magpa-pay, ayaw na makinig. Yeah, kaya ko to. O, nawala rin yung downlines. Ano ngayon? Back to start ulit. Diba? Para may hugot ka, playthrough. Hindi pwedeng gano'n, okay? O, baka may galit na sa akin dito, ha? Bati ba tayo? Yes! O, kailangan mo maintindihan that you have to teach them. It takes time then for them to learn. Sila rin. Kaya nasabi ko, kailangan mo maging mabait. Kasi pag di ka mabait yung downline mo, copy business lang tayo eh. Halimbawa, bigyan ko example. Halimbawa, yung upline mo, nakikita mo, hindi nagte-training. Sa tingin mo, sa susunod ng mga trainings, yung mga downlines niya, magte-training pa ba? Hindi na. Bakit? Si upline niya nandun, no? Hindi naman nakikinig. Diba? Ganun lang yun. Si upline, walang invite. Sa tingin mo, yung downline, may invite? Wala rin. Diba? Ito po, ang perfect dito is yung tinatawag natin na monkey. O, tingnan mo na yung pinasa... Sige, parang fair yun. Nasa life mo naman. Ang dito ka tawa. Pinapatingnan ko lang eh. O, ano yung monkey? Binabanggit na ni Kuya. Monkey to, monkey see. Ano yun? Ibig sabihin, kung ano yung nakikita sa'yo ng downline mo, yun lang din yung gagawin niya. Kung ano yung effort na nakikita niya sa'yo, yun lang din ang effort niya. Diba? O sino ba dito gusto ng masipag na downline? Taas kamay. Yung araw-araw may invite. O diba? O kailangan ikaw din may araw-araw may invite ka. Sino dito gusto ng downline na magaling mag-talk? Taas kamay. Yes. Lahat, di ba? O, kailangan, ma-master mo muna. Ikaw din, gumaling ka mag-talk. Diyan yung sa part ng teach. Kasi again, kahit na anong sabihin mo sa downlines mo, na words of wisdom, pero hindi nila nakikita, walang action, wala din. Ano mas pinapakinggan natin? Action o yung sinasabi? Action. So, halimbawa ikaw, alam mo lahat ng knowledge, pero wala kang action, kahit anong turo mo sa downlines mo, makikita niya ikaw naman hindi eh. Baliwala rin. Kaya kailangan, you must be the example. Kung ano gusto mong maging sila, kailangan, ganun ka. Okay ba yun? Yes! Medyo mahirap, ano? Para yung bata. Diba? Sa'yo nila narinig natin tawanan nila. Parang bata. Halimbawa, meron ba dito may mga baby na? Yes. O may mga pamangkin? Yes. Di ba pag ang bata, paulit-ulit niya nakikita, anong ginagawa niya? Ginagahin niya. Wala siyang pakialam kung tama or mali, hindi niya alam. Pero gagayahin niya. Same thing sa network marketing. Hindi alam ng mga downlines mo kung tama yon o mali yun dahil ikaw yung upline nila. Kaya be careful what you learn because you will teach that. Diba? So pagka may inaaral ka, make sure mo galing dun sa mga top mentors din yung tinuturo. Diba? Ngayon, pagka nakapagturo ka, ang maganda dyan, ayan na. Kita pa ba dito sa baba? Duplication na. Duplicate. Pakisabi, duplicate. Duplicate. Duplication is the name of the game. Bali wala kahit napakadami mong payin kung wala kang duplicate. Bali wala kahit ilang platinum pa yan. Pero wala kang natuturuan under ng organization mo. At the end of the day, mag-isa ka pa rin. Ang ginagawa mo pagka ganon, direct selling. Okay? Kailangan may maturuan ka. Kaso, pag magtuturo ka, again, it takes time. Bakit? Kasi kailangan ma-open mo na yung kakausapin mo na kailangan willing siya to learn. Kaya kailangan na nakaka-attend sa trainings. Diba? O, kailangan maduduplicate. Bakit kailangan maduplicate? Kasi ang goal mo, magkaroon ka ng leaders. Ma-delegate ka. Okay? Ito, hindi ibig sabihin na kailangan mo ma-delegate. Ibig sabihin, kailangan nag-uutos ka. Okay? Ang tamang term dito is guidance. Parang ganito. Example, papasok kayo ng kuweba.
Okay? Nasa likod mo yung mga downlines mo. Papasok ng kuweba. Ikaw pa lang yung nakakapasok dun sa kuweba na yun. Ikaw yung nakakaalam ng daan. Ikaw yung may ilaw. Yun yung role mo as upline. You have to show them the way. You have to show them how it is done. Ganun siya. Yun ang purpose. Bakit? Kasi yun lang din ang gagawin nila under ng organization nila. Okay? Natututo kayo? Yes! Okay lang yan kahit wala na. Okay lang. Thank you so much. Ayan. So ito, no choice ka po. O ito ha, bigyan ko kayo ng chance. Saan kayo titingin? Sa kaliwa niyo o sa kanan? O, tingin muna. Mukha bang leader? Leader yan. Diba? O, tapingin mo ka, bro. Leader ka ba? Easy, ha? Dinamay ka pa, no? O, kailangan po, wala ka pong choice. Para magawa mo po yan, kailangan po leader ka. And may karuktong po yan, good leader. Hindi pwede na leader lang. May dalawa kasi ng klase na leader. Isa yung Victoria, yung yung Mala Marcos, Mala Hitler. Mag-talk ka. Ikaw, mag-training ka doon. Ikaw, ba't nandito ka? Wala ka invite. Mag-invite ka. Tapos siya chillax. Di ba? Hindi ganun. Again, you have to show them the way. Meron pa isa. Pakinggan yung muna mabuti ha. I do it. You watch. Okay? You do it. I watch. And then, do it with someone else. Ulitin natin ha. Ano yung una? I do it, watch. Ano yung pangalawa? You do it, I watch. Pangatlo? You do it. Yan. Ganyan lang ka-basic ang network marketing. Pero kailangan mag-start sa I sa'yo. Hindi pwedeng puro they do it, you watch. Kailangan ikaw muna. Kaya kailangan leader ka. Kailangan ma-inspire sila sa'yo. Yung kahit wala ka lang sabihin sa kanila, kusa na. Bakit? Na-inspire mo sila eh. Nakita nila, ay gusto ko rin ng ganyan, apply. Diba? So kailangan ma-inspire mo yung downlines mo. Magugulat ka na lang, automatic na yung delegation. Hindi mo na kailangan sabihin. Paano automatic na yung delegation? Nagugulat ka yung downline mo nandun sa Ilocos. Nagtutok. Nagugulat ka yung iba nandun sa Mindanao. Yung iba nagkaroon na ng downline sa Kuwait. Yung iba nandun sa may Visayas area, sa Cebu, sa Bacolod. Gusto mo ng ganung downlines? Yes! Automatic na. Yun ang goal mo. Bakit? Kapag nasimulan to ng isang beses, dire-diretso na yan, ano na mangyari? Multiply na. Yan na yung di mo na mapigilan. Yung dire-diretso na. Yung ikaw as a leader, nakakreate ka rin ng leaders din. And take note po, ang upline mo, if leader yan, at ikaw as downline niya ay leader din, hindi po kayo laging pwede magkasama. Okay? Kailangan po mag-break kayo. Sa simula, magkasawa kayo. Pero pagka ikaw natuto ka na, kailangan nyo na mag-break. Bakit? Kasi you have to do it with someone else. Medyo bastos din to eh. Walang loyalty. Joke lang. Di ba? Kailangan ganon. Kasi baka mamaya, hindi na ako sinasamahan ng leader ko. Ganon talaga. Nakakita ka na ba ng eagle, pagka lumilipad, sabay-sabay sila? Wala. Kumbaga kailangan dumating sa point na ikaw, ngayon inaaral mo pala, pero kailangan dumating sa point, dito ka sa Manila, pag dinala ka sa isang lugar, para kang coal. Alam niyo yung coal? Ang Tagalog mo, uling. Di ba ang uling? Sa simula, pagka liliyaban mo. Pag ang kumuha ng isa na nagliliyab, nilagay mo sa bunch of ulings ulit na walang sindi. Pero ito matindi yung liyab nito. Ano mangyayari dun sa mga malamig na uling? Mahahawa. Yun yung goal mo. Ang goal mo, ikaw, kaya mo na rin magpasabog kahit saan ka mapunta. Terorista pala. Nagdun tayo kay Duterte, no? Yun ang goal mo. Kahit saan ka pumunta, walang office. Ikaw yung office. Walang produkto. Nasa cellphone mo lang, may
katabi ka, na-chika mo, nahawaan mo ng energy mo, o member na, magulat ka after a month, natuto, bakit? Tinuruan mo eh. Nangyari, nabaliw, tulad mo na siya. O may minimi ka na doon, may duplicate ka na, may leader ka na doon. Nagigets niyo yung flow? Yes! Yan yung goal mo. Yung leaders naman, very simple lang. Huwag ka agad madami. Ito ka, starting ka pa lang. Meron kang isa sa left, meron kang isa sa right. O i-goal mo, turuan mo to. Ito, turuan mo lang din. Ano gagawin nila next? Ganun lang din. Yung left and right din nila, tuturuan lang din nila. Doon na mangyayari yung multiplication. Hindi mo na mapipigilan. O halimbawa, sabihin ko kay ano, sino ba ang mga leaders dito? Sabihin ko kay ano, apply Joyce. Joyce, ba't ka ba nag-networking? Huwag ka na mag-networking. Huwag ka na, tumigil ka na. Ano sasagot niya? Okay, yes, apply. Ano sasagot niya? Hindi, bakit? Gusto ko rin magkaroon ng income. Gusto niya rin, tsumeke. Kailangan dumating sa point na na-inspire mo yung mga under ng organization mo na kahit hindi mo na i-express sa kanila kung gaano kaganda yung network marketing, sila mismo by heart gustong-gusto na nila. Yun ang goal mo. Yun ang proper duplication. Hindi yung na-duplicate mo lang, marunong lang mag-talk. Kailangan mo yung ma-duplicate mo, by heart gusto yung negosyo. By heart, very passionate sa business. Kasi kapag halimbawa duplication lang yan, marunong yan mag-talk, mag-yan na down, ano na mangyari? Wala na, quit. Sayang yung oras mo. Diba? Kaya it takes time. It takes time to be a leader and it takes time to grow leaders. Pero actually, yung being a leader, ano lang yun eh, isang tanong lang yun eh. Pag tinanong ka, leader ka ba? Yes or no? Yes! Feeling ko, leader ka ba? Yes! Pakita mo lang through actions. Tapos yan. Through your actions, they will be inspired. Kailangan ganun lang. Again, monkey see, monkey do. O ngayon, sa dami nang na-inspire mo, ang dami mong leaders na multiply ka kung saan bansa ka na nakakarating. Imagine ang I Am Worldwide, dahil ang daming leaders sa I Am Worldwide, 6 months pa lang, grabe yung domination. Diba? Imagine na, 2 weeks time, in 2 weeks lang, alam niyo ba yung nangyari sa atin? 2 weeks. Nangyari sa atin from Luzon, Visayas, Mindanao, dire-diretso na Gastakis. Extraordinary yun. Bakit? Kasi madaming leaders. Yun lang din yung goal mo. Kailangan mo maging leader para makakreate ka ng maraming leaders. Para nang sa magulat ka din, dire-diretso na rin yung income mo. Diba? Bakit? Kasi pag na-multiply ka, magkakaroon ka na ng big Income. network mo na. Oh, big network muna. Ibig sabihin, yung mga dati na wala ka namang connection doon, because of this system, may connection ka doon. Example, yung youngest millionaire natin, si Marlon Santos. Wala namang kakilala sa Kuwait yun. Tama mali? Wala kakilala sa Kuwait. Alam mo siya, nakapunta ka na ba sa Kuwait? Ano sagot? Hindi. Pero may team sa Kuwait. Diba? So, kailangan ganun. Matap mo yung big network. Bakit? Pag nagkaroon ka na ng big network, doon napapasok yung big income. Itong big income, hindi yan, minamadali yan. Pero, again, kailangan yung big income mo dumating sa point na hindi mo na alam saan galing. Yung, uy, ang galing, may pumasok na ganito. Bakit? Kasi ibig sabihin, naka-develop ka na ng maraming leaders. Pagka ikaw tinignan mo yung ano mo, genealogy mo, at nako-compute mo pa yung pumapasok sa e-wallet mo, yung nag-complain ka pa, uy, teka lang, parang kulang yung pairing mo sa ganito. Ibig sabihin, maliit pa yung grupo mo. Kailangan mo pa mag-work hard, kailangan mo pa mag-develop ng maraming leaders, and as well as yourself, kailangan mo pa i-develop. Pag nako-compute mo pa yan, naaalala mo pa, ako naaalala ko pa, uy, Monday ngayon, uy, Friday ngayon. Pag naaalala mo pa yan, maliit pa yung grupo mo. Kailangan dumating sa point, ay, Friday na naman. Kaka-deposit ko lang ng meron na naman. Grabe. Diba? Sarap experience nun. Last week, kakakuha ko lang ng 200,000, meron na naman 200,000. Wait, gumastos ako ba? Ba't parang di nabawasan? Nagdagdagan pa. Ang klase. Diba? Alam ko, nag-donate ako ng
nagtatights ka, parang kakatights, meron na naman ulit. Yun yung masarap. Yung sobrang overflowing na. Pero ano yan? Galing lahat yan sa hard work. Kung hindi mo magagawa tong step by step na to, at focus ka lang more on direct selling, huwag ka na mag-expect. Huwag ka na mag-expect na pag nagbakasyon ka, pagbalik mo, may income ka. Huwag ka mag-expect na halimbawa 1 year from now, kahit umattend ka ng training, acne ka, hindi ka marunong makinig, hindi mo inaaral kung ano yung tinuturo, huwag ka mag-expect na dadating yung time, may check ka kahit wala kang gagawin. Kailangan ma-build mo muna tong network mo. Ma-build mo yung team mo. Maka-develop ka ng leaders. In short po, hindi ka po magiging successful dito kung wala ka pong natutulungan. Kasi kailangan tulungan mo yan eh. Ito po yung pinaka-big word dyan. Pakisabi nga po, patience. Patience. Yan ang kailangan dyan. Patience saan? Patience sa downline mo. O, huwag kang masyado matuwa kasi may upline ka din, downline ka din. Yung upline mo, yung dinatingin sa'yo, naku, kailangan ko ata ng matinding patience dito. Di ba? Kasi it takes time para maintindihan. And then it takes time din para kitain mo yung malaking income at yung big dreams mo. Kailangan ng patience. Yung patience, naniniwala ko, lahat ng Pilipino, napaka-patient. Tama mali? Ako talaga, bigyan ko example kung bakit napaka-patient. Sa work, magkano sweldo? Sabihin na natin 30,000 per month. Ilang years niya na yung ginagawa? O, sabihin natin 20 years niya yung ginagawa, pumapasok pa rin siya. Tama mali? Araw-araw naglareklamo siya, pero pumapasok pa rin siya. Tama mali? O, patient ba? Patient. Di ba? Eh kung yan siya, naging patient tayo, eh ba't hindi tayo maging patient dito 2 to 3 years lang, bilyon na makikitain natin? So pag may big income ka na, yan na yung dreams mo. Diyan na papasok yung time and financial freedom. Huwag ka magpadali. Nakakasali mo pa lang, ang gusto mo agad, big income. Kakasali mo pa lang, ang gusto mo agad, big dreams. It takes these steps para ma-hit mo yung dreams mo. Pero ako na nagsasabi sa'yo, pag na-hit mo yung ganyan, naka-develop ka, na dami mong natulungan na leaders under ng organization mo, dyan na yung time na, yung kahit nakahiga ka, pero yung kinikita mo per day, 100,000. Nangyari na yun eh, kay VP. Di ba 1 week niya, 800,000? Oh, magkano yung per day? 100,000 plus. Magkano yung per hour? Imagine that, di ba? Pero orang kumikita siya, sabihin natin, mga 5,000 per hour yun. Natutulog siya, may 5,000 siya. Gusto niyo ba yung ganon? Yes! O, kailangan lang, patient ka. Ito yung steps. Kailangan ngayon, bilisan mo, hatawin mo, itodo mo para maabot mo to. Ngayon, what if? Ginawa ko yan lahat. Pero hindi ko naabot yung big dreams ko. Sure ka? Tatanungin din kita, talaga? Ginawa mo? Nagkaroon ka na ba ng big income? Hindi pa. Bakit ka walang big income? Bakit? Wala kang big network. Bakit? Hindi ka na-multiply. Bakit? Bakit kaya? Hindi ka na-duplicate. Walang duplication. Ba't hindi ka na-duplicate? Kasi recruiter ka. Illegal yan. Hindi pwede recruiter dito. Kailangan mo magturo. Ba't di ka nagturo? Malay ko bang kailangan magturo? Wala naman nagsabi na kailangan ko magturo. Sinasabi. Kaya lang, hindi ka marunong makinig. Ba't di ka nakikinig? Kasi hindi ka kasi. Ayan, so sino may kasalanan? Ako. Ako? Sino may kasalanan? Ikaw, Hindi naman. Di ba? Ganun lang kasi yung network marketing. Ito lang, ganyan lang kabilis. Pero kailangan lang, step by step, dadaanan mo. And you must be willing. Ang iisipin mo lang lagi, alam mo kung ano? Ito lang lagi isipin mo. Ako yan lang iisip ko eh. Why? Ba't mo ba ginagawa to? Ano ba yung, bakit ka
ka ba nandito? Di ba? Yung isipin mo, ano ang purpose? Ba't ka ba nasa network marketing? Kung gusto mo kumita ng 10,000, 20,000, 30,000, pwede naman sa labas eh. Kaya lang, ba't ka nasa network marketing? Kasi mataas pangarap mo. Nasa network marketing ka kasi gusto mo maibigay sa family mo yung komportableng buhay. Nasa network marketing ka kasi na-visualize mo nung pinresent sa'yo yung marketing plan, sabi mo sa sarili mo, kaya ko yan. Tama mali? Yes. Kasi hindi ka naman mag-join kung di mo na-visualize yung sarili mo na gusto mo rin ng ganun eh. Tama mali? So kung ikaw medyo makakaramdam ka ng pagka-down, pagka-stress, isipin mo lang lagi yung why mo. Balikan mo lang, hindi ko to pwedeng sukuan. Pag sinukuan mo to, hindi naman yung upline mo yung sinukuan mo. Sino sinukuan mo? Pangarap mo, sarili mo, yung magandang buhay na nag-aantay para sa'yo. Kasi maniwala ka kasi hindi, mag-quit ka ngayon, bukas may bagong mag-join. Tama mali? Itakwil mo man yung upline mo ngayon, bukas may bagong downline yan. Tama mali? Diba? Bakit kasi determined siya dahil alam niya yung why niya. Kaya ikaw, kailangan alam mo yung why mo. Bakit mo ito ginagawa? Once na alam mo yung why mo, dire-diretso lang yan. Kahit ma-down ka pa ulit-ulit, hindi ka mag-quit. Yes. Okay? Meron lang ako yung kwento. Tapusin ko to sa kwento. Yung kwento ko, medyo ano to matagal na ako di nagkukwento. Supportahan niyo, kailangan nito ngawa. Guys, kailangan ganyan. Okay yan na yan. May show ka sa akin. Pero hindi, seryoso. Matagal lang siya hindi nagkukwento. Weakness ko kasi. So ito, gagawin ko ngayon. Magkukwento ko. Okay? Yung kukwento ko sa inyo, tungkol sa dalawang magkumpare. So magkasama sila sa work. Okay? Magkasama sila sa work. Ngayon, sabay sila lagi nagla-lunch o nagme-merienda. Hindi sila maling. Okay? Sabay na talaga sila nagla-lunch. Ngayon, sa isang araw, Monday, sabay sila, o parang tara, kain na tayo. Hindi kain na sila, upog sila. O anong baon mo ngayon? So sabi ng isa, ang baon mo ngayon? Ito, chicken sandwich. Ikaw, anong baon mo? Kaya ako peanut butter. Kasi kain na tayo. Kain. Saya, di ba? Tuesday, o parang tara na, kain na tayo ulit. Sama ulit sila. Kwentuhan sila. Tapos, pare, ano pagkain mo? Sa akin, tuna sandwich naman. O sa'yo, pare? Peanut butter. Okay, so kain ulit sila, kwentuhan. Pagdating ng Thursday, kung pinakitaanan yung Wednesday, pagdating ng Thursday, ulit tayo ulit, pare, tara, kain na tayo. Lapit na ulit sila kain. Yung isa, sabi niya ganun, anong pagkain mo? Ito, peanut butter. Ikaw, ano sa'yo? Sa akin, ito, spam. Grabe, ang sarap naman yan. Sabi niya ganun. Sabi niya ganun, bakit yung sa'yo laging ganyan? Sabi niya ganun, wala lang, hindi niya pinansin. So ngayong kinabukasan, dumating na yung Sabado. Sabado na. Ngayon, excited sila. Hindi nila alam, kunyari, mag-aano sila. Sige, sabay natin buksan kung ano yung pinrepare sa atin, ngayon, pagbukas ng isa, chicken fillet. Yung isa, pagbukas niya, peanut butter na naman. Tinapon niya ngayon yung sandwich niya. Nabalbrit na siya. Lagi na lang peanut butter, puro na lang peanut butter. Sabi pa, pare, pare, kalma lang. Chill ka lang. Sabi niya gano'n, bakit ba? Sino bang nagpe-prepare niyan? Sabi gano'n, sabihin mo sa kanya na ibahin niya. Sino ba nagpe-prepare niyan? Sabi ng kumpare niya, ako. So, pinatuwa siya. Anong moral ng story? Wala, gusto ko lang mag-practice mag-kwento. Tama kayo. Very simple lang, di ba? Tayo, every week, nag-check ka ng account. Magkano kaya checking ko? Tingnan nga natin. Taren, wala akong check. Next week ulit, magkano kaya checking ko? Tingnan mo, ang liit, 1,000. Pag-check mo ulit, ang liit na naman. Daw na-bad trip ko na, buwisit ng business na to, di para sa akin to Pero at the end of the day, sino bang in charge para lumaki yung checking mo? Ikaw. If you want something new, diba? I-work hard mo kung paano mo makukuha yun. Diba? Sabi nga nila, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Lilituhin mo pa ako yun. Alam mo, my heart. Diba? So, ganun lang din yung kung ikaw gusto mo magbago yung kinikita mo linggo-linggo, kailangan willing ka na mag-sacrifice, willing ka na gawin yung negosyo todo.
Kasi yun lang naman ang sekreto. Wala namang ibang sekreto. Wala kaming magic powers. Kaya lang kami, willing kami 100% kasi 100% naniniwala kami sa ganitong negosyo kaya makuha ang big dreams. And nakukuha na namin unti-unti. Ikaw, huwag ka magpabagal-bagal. Diba? Nakaupo ka na dito, part ka na ng company. Parte ka na ng company, kailangan mo na lang gawin. Okay? So, may natutunan? Yes! So, selfie na tayo. Tapos na